Good day everyone! Naghahanap ka ba ng solution kung paano mo makukuha ang pera mo sa GCash na hindi mo na mabuksan dahil nagkaroon ka ng problema katulad na lamang ng na-expired ang SIM card, nasira, na-deactivate o nawala ang iyong cellphone? Don't worry dahil 99% masusolusyonan ng problema mo dahil ituturo ko sa iyo today kung paano ma-transfer ang funds from old account to your new GCash account. So, let's start. Dito sa harap ng GCash app, iselect lang natin tong Help Center. Don't skip mga kabomboms para hindi na kayo maghahanap ulit ng bagong solution dito sa YouTube. And dito nga mapupunta tayo sa iba't ibang articles and itataas lang natin and under ng products and services, tap natin yung your account. Then, scroll lang natin pataas dahil hanapin natin yung manage your account. So, eto yun. Tap natin yung plus sign. And here, makikita ulit natin iba't ibang articles. Tap natin itong see all 12 articles para makita pa natin yung iba dahil hanapin naman natin dito yung transfer funds from your old GCash account to a new GCash account. Select natin to. But before we proceed, take note, kailangan meron ka ng new GCash account at dapat fully verified na ito kasi kukunin nga natin yung pera mo sa old account papunta sa new account mo. Alright, dito marami ulit articles. Scroll lang natin pataas hanggang makita na natin yung click here to file a request. Now, ang unang makikita natin dito yung your email address. And ang ilalagay natin dito ay ang email address ng ating new GCash account. Sa GCash registered full name naman, ilalagay din natin dito yung pangalan natin na nakaregister sa bago natin account and dapat pareho yan sa pangalan na nakalagay din sa ating old GCash account. So, kailangan magmamatch yan, okay? Dito naman, select natin yung country natin. Andito yung selection. Kung kayo ay nasa Philippines, ayan, tap nyo lang yung Philippines. Tapos dito naman sa may mobile number, ilalagay lang natin dito yung mobile number na nakaregistered sa ating bagong GCash account. And sa may your account type naman, pili lang tayo dito. Depende yan kung anong account type ba yung inyong GCash account. Pero mostly, ang karaniwang ginagamit is yung regular account. And dito, all GCash mobile number. Input nyo dito yung nakaregistered na mobile number sa inyong lumang GCash account. Importante talaga na alam nyo yung mobile number na ginamit nyo sa inyong old GCash account. Ito naman sa new GCash mobile number must be verified. So, kailangan nga verified na yung ating bagong GCash account at kailangan yung ating mobile number na ginamit din doon ay nakaregister din sa ating pangalan dahil lahat po ng SIM card ngayon dapat nakaregistered na, okay? Once na may input na nga natin na ating old GCash mobile number saka yung ating mobile number sa bago nating GCash account, mag-move na tayo dito sa ating first name, middle name, saka last name, and dito pa pala sa date of birth. Then, once na malagyan na natin lahat yan, dito na tayo. What was the email registered to your old account? So, eto, madalas nagkakaroon kayo ng problema dito dahil hindi nyo na maalala yung email address na ginamit nyo sa inyong lumang GCash account. Need talaga natin ito para sa pag-send ng ating request. What happened to your old number? Now, pipili na tayo dito sa may selection. Click lang natin tong arrow and dito makikita natin yung mga pagpipilian na reason. So, in my case, na-deactivate yung aking SIM due to failed SIM registration. Pero kung kayo nawala yung SIM card nyo, ayan, lost SIM or stolen SIM, damaged SIM, I don't want to use this number anymore. Ayan, pili lang kayo. So, in my case nga, dito ako sa may deactivated SIM.
amount to be transferred from old to new account. So, magkano ba yung gusto nyong kuhanin dun sa inyong lumang account? For example, 10,000. Pero kung hindi nyo na maalala yung exact amount ng inyong lumang GCash account, don't worry dahil sa dulo, ituturo ko sa inyo kung paano nyo ba makukuha lahat ng amount, okay? Ilalagay na lang natin yun sa may box. I-explain natin mamaya. Pero dito muna tayo para matapos na natin. Ilagay natin dito yung last 4 digits ng ating GCash Mastercard. Pero kung wala naman kayong GCash Mastercard dun sa inyong lumang account, ilagay nyo lang dito NA. Kung meron kayong G-Insure policy, ilagay nyo lang dito yung buong number. Pero kung wala naman, ilagay nyo lang din NA. Do you have a subscription in GLife? Meron ditong arrow. Kung meron, ilagay nyo yes. Kung wala naman, piliin nyo yung no. And bago tayo mag-move dito sa mga boxes, hihingi muna ako ng maliit na request. Huwag niyong kalimutan. Like, subscribe, and hit the notification bell for good luck. And kung interesado kayo sa mga topic katulad na lamang ng paano gagawin nyo kung wala kayo nare-receive na OTP sa GCash, paano mag-delete ang transaction history sa GCash at marami pang iba, ilalagay ko na lang yung link niyan sa may comment section. Okay, back to the topic. Check na natin yung mga boxes dito. Almost done na tayo mga kabomboms. Now, kailangan nyo na din pala mag-prepare ng ID nyo dahil later on magsiselfie kayo kasama yung valid ID nyo, okay? Ito naman sa may notarized affidavit, kailangan natin mag-attach na notarized affidavit nga kung hindi pa fully verified yung ating old GCash account. Pero kung fully verified naman na yun, okay na, hindi na natin kailangan yan. Right, dito sa may valid government issue ID, kailangan natin ng mga IDs na i-attach din natin, alright? And ayan, malapit na talaga tayo matapos dahil dito na tayo sa box ng ating concern kung saan ilalagay na nga natin yung mga kailangan nating sabihin about sa problem natin. Habang sinusulat ko pa mga kabomboms, huwag niyong kalimutan. Like, subscribe, and hit the notification bell for good luck. And pwede niyo na din kopyahin tong mga sinulat ko. Okay? Para di na kayo mahirapan pang gumawa ng isusulat nyo. Pero depende pa rin yan sa inyo kung meron pa kayong gustong i-add. Okay, in-include ko na din dito yung sinabi ko sa inyo kanina kung hindi nyo naaalala yung eksaktong amount ng inyong GCash balance sa inyong old account. Ayan, nilagay ko na din dito. So, dito sa may attachments, dito na nga natin i-add yung mga file na nag-picture tayo kasama yung ating mga valid IDs saka yung ating selfie. Now, pagkatapos natin i-attach dito, pwede na natin i-submit. After natin ma-submit, maghihintay na tayo ng response ni GCash. And don't forget to monitor your email. Dahil dun po sila magpapadala ng update regarding sa status ng ating request. Kung sakaling matagalan ang response ni GCash at hindi kayo talaga naka-receive ng update nila, pwede naman tayo mag-follow up gamit yung ating ticket number. Dito na lang ang ating video for today at kung meron kayong mga katanungan or suggestion, iwan nyo lang yan sa may comment section with #GCash. Thank you for watching and stay blessed.